A.T. Jones, W.W. Prescott, and C.H. Wagoner. Posible nga kining tunis karon or tuniti nga kalihukan, diri sila nagkutlo nini nga mga magsusulat. Di na ito madinay, supak ni sila. Okay. Ugon niya mga kaigsunan, usang nga sampol nga sinulat ni Joseph Bates, matod pa niya. Ako nagarespeto man sa pagtuluna sa Trinity. Apan mao kini ang akong pagtuo. Nga imposible alang kanako ang pagtuo nga si Ginoong Jesucristo anak sa Amahan, nga siya usab makagagahom nga Dios sama sa Amahan. Ug siya nahimo ng usa nga pariha ug gahom, di niya madawat na. So, makita nimo nga si Joseph Bates dili mo tuo nga si Kristo Dios, mga kaigsunan. Busa, ano ang katarungan? Ngano nga sila nagsalikway sa Trinity? 1. Kay ang mga pioneers ni adtong panahona, wala pa sila makakita sa tinaw ug tataw kaayo nga ebidensya sa balaang kasulatan. Ug di nila masabtan ngano nga kining tulo ka persona usa man ka Dios. Ngano nga ang Godhead na may tulo ka persona, duwa na masabti sa mga pioneers. Nagtuo sila nga ang Trinity naghimo sa Amahan ug sa Anak nga identical. The Father is the Son and the Son is the Father. Monay ilang gituhan. Nga kung imong tuuhan nga si Kristo Dios, na nahimo na ikaw nga Unitarian. Number 3. Nagtuo sila mga kaigsunan nga ang doktrina sa Trinity mao wa nila masabti unsa ang tulo ka mga persona. Kalang kanila kung ang Amahan Diyos, ang Anak Diyos, ang Espiritu Diyos, tulo na ka Diyos. Mo nang ilang gituhan. Mao nga nagingon si Jean Lafboro, tanawan niyo leader ni sa atong simbahan, matod pa ni Lafboro. Kung ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu matag usa kanila Dios nan tulo na Dios. Year 1861. So mao ni igsoon ang katarungan. Sunod, lain pagayon. Nagtuo sila mga kaigsunan nga ang Trinity makapakunhod sa epekto sa atonement sa langit, mga kaigsunan. Matud pa ni J.H. Wagoner, 1884. Since the ever-living, self-existing God cannot die, then if Christ and self-existence as God, He could not have died on the cross. Kita mo na ito? So, imo makita nga wala pa yun nila masabti ang persona ni Jesus. Kaya kung pangnanglit si Jesus kuno, walay sinugdanan. Og siya, diharag yun, dibuto ra siya ang pagka-Diyos. Nan kinidili mamatay. O kung si Kristo namatay, nga siya o sa ka-Diyos, nga walay sinugdanan, dili ito siya mamatay sa Kalbaryo sa krus. Padayot, ikalima, matod pa nila tungod kay si Kristo gitawag nga anak sa Diyos. Og siya may sinugdanan sa mga paglalang sa Diyos sa Pedayag 3:14 na nagpasabot mga kaigsunan that He must be or more recent origin than God and the Father. Di sila mo to na si Kristo self-existing. Pareha na kuno sila sa Amahan. Ikaw nom, the variety of expressions used to refer to the Spirit indicate that it could not properly considered as a person. Nianang panahon na,
hangtod sa 1888, ang di nila masabtan, ngano nga ang espiritu na himo mong persona nga espiritu man kana siya. Sa pagtuon ni Jerimon nga gishare sa ato, base sa mga sinulat, mga kaigsunan, nagingon si Jerimon, kini nga mga argumento, these arguments made sense within an overall anti-Trinitarianism paradigm. Mao kini ang kalihukan nga nakigbatok sa Trinity. Apan sa diha nga gikutihan na paghiskot sa mga leaders sa atong simbahan, may tungod niining ilang baruganan kabatok sa Trinity, nan mga kaigsunan ilang nakaplagan nga walay mohaom nga mga interpretasyon sa ilang pagbarug. None of this is a valid objection to the basic Trinitarian concept of one God in three persons. Ang ilang mga objections, wala kayo makaigo sa doktrina nga tulo ka persona o sa ka-Diyos. Busa ni atong 1888, mga kaigsunan. Niabot ang panahon ang pagpasanto, maong pagkamatarong, pinaagi sa pagtuo. Og niini igsoon, dapadako si Ginoong Hesus sa iyang buhaton sa Kalbaryo sa krus. Og sa diha nga na-focus na sa 1888 ang pagtulunan ni John Wagoner, mga kaigsunan, og ilang gipadako sa ilang presentasyon, mga kaigsunan. Diha na nagbata ang mga tao kung unsa ang role ni Kristo sa atong kaluwasan. Busa na ginahinay nga sila nagkag-recognize kung unsa ka-importante ang role ni Ginoong, mga kaigsunan. Kaya ang nagpukaw sa righteousness by faith, mo sa E.T. Alon Jones o si John Wagoner. So din na na-interest na sila. Nga kaniadto ilang gisalikway ang pagka-Diyos ni Kristo, karon nagmata na sila. Uy, pagkadakong importante man diay, ngang atong pagkamatarong, diha man ka Ginoong, dili man diay sa pagbantay sa napulo kasugo. So diha na igso na develop ang pagtulunan sa matag usa ka mga tumutuo sa mga pioneering days. Ila nang hinahinay og recognize nga si Kristo usa ka Dios. Kung imong makita si E.J. Wagoner, mga kaigsunan, wa ni mabigla. Matod pa niya, set forth Christ's rightful position with equality to the Father in order that His power to redeem may be better appreciated. Christ has life Himself. He possesses immortality in His own right. Kita mo na igsoon. Kaniya to dili ni sa mutuo nga si Kristo Diyos. Apan sa daang iyang gipadako, ngang tao maluwas pinaagis pagkamatarong ni Ginoong, iyang nakita nga diay si Kristo, mga kaigsunan, usa kagahom, kaubanan sa Amahan. Kay kung mugamay-gamay siya sa iyang persona, nandili epektibo ang kaluwasan. Busanin siya, Christ has life in Himself. He possesses immortality in His own right. Siya rin nagbuot nga siya way kamatayon. Nagpadayo si Jerimon. Niadtong panahon sa 1888, Wagoner was not yet fully Trinitarian. Wala pa siya. Busa, nagpasabot igsoon nga kinitunis siya. Sa iyang libro igsoon, sa Christ and His Righteousness, muna ang iyang gipakita. But he saw clearly that a more exalted conception of Christ's work of redemption demanded a higher conception of His being a deity. So nagkainainay na. Si Wagoner, mga kaigsunan, mga pilar sa righteousness by faith,
kauban ni E.T. Jones, mga kaigsunan, iyan ang gi-recognize na si Kristo Diyos. Muanita, mga kaigsunan, sa 1898 paingon sa 1950 na ay paradigm shift. Muna yun yung pasanginli nga gibaligya ang atong doktrina aron mampiar sa uban nga protestante. No, inayhinay kini, mga kaigsunan. Karon ako nakita igsoon nga kini nga presentation di gyapon ni mahuman. Murag ako ning putlon. Kay taas kayo. Di na mo ganahan maminaw og magtaas na gyud kayo ang atong discussion. Murag ako ning putlon ni ining pipila ka mga slides nga atong makita. So niining 1898 paingon sa 1915 nga diin namatay si Ellen G. White. Doon ay gitawag paradigm shift. Paradigm shift. Gikan sa Unitarian, kaya di man sila mutuong is Kristo Diyos. Di po sila mutuong ang balang Espiritu Persona. Gikan sa 1846, down paingon sa 1887, mga kaigsunan. Unitarian. Mga kaigsunan. Dili mutuong is Kristo Diyos, di mutuong ang balang Espiritu Persona. Apanigso niya itong 1898 rather. Ni-shift na natupayon sa Tunis. Daganang ni ila nga si Kristo Diyos tungod nining righteousness by faith nga gipresentar ni E.T. Jones o ni E.H. Wagner. Nana, mga kaidso. Busa, si Ellen G. White sa iyang Desire of Ages netong 1898, makita nimo ang paradigm shift sa ato pa ni hinahina na o adto na sa Trinity. Og nagsugod na si Ellen White pagpadako sa pagpasabot may tungod sa Godhead og doctrine of Trinity. However, the shift from anti-Trinitarianism to a biblical Trinitarianism didn't happen overnight. Di lang kay sa usa ka gabi nag-Trinitarian na dayon ang mga Adventista. No! It was hard. It was hard. Apan in 1898 sa mga sinulat ni Ellen White sa Desire of Ages, nakita na sa mga kaigsuunan ni adtong mga katuigana nga adunay kalahian sa mga sinulat ni Ellen White. By the way, gikan sa 1846 mga kaigsuunan paingon sa 1887, si Ellen White walay gisuportahan nga Unitarian o Tunis mga kaigsuunan. Wala. Apan pagka 1898, doon na yung mga sinulat ngayong gidefine ang konsepto may tungod sa Godhead o ang konsepto may tungod sa Trinity. O iyan ang gisuportahan nga si Kristo Diyos. Sa page 19 sa Desire of Ages, naging si Ellen White, from the days of eternity, the Lord Jesus Christ was with the Father. So imo nang nakita nga si Jesus was pre-existing with the Father. Mauni. Sunod, in 1898, naging si Ellen White, siya sinulat sa Desire of Ages. May tungod sa pagkabanhaw, may tungod sa iyang pagbanhaw kang Lazarus. Si Ellen G. White, may tungod sa pagbanhaw ni Jesus kang Lazarus. Si Ellen G. White nagingon sa page 530. In Christ is life, original, unborrowed, and underived. The divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. Tinigsoon. Iyan ang gialkontra ang mga pagtulunan ni adtong panahon na nga ang kinabuhi ni Jesus is derived from the Father. O ang iyang gahom is borrowed from the Father. Gisulat na ni Ellen White, in Christ is life. He is life himself. Original, unborrowed, and underived. Busa mga kaigsunan, ato nang makita, ang paradigm igsoon hinay-hinay, wala may tabo,
usa ka gabi na usab na dayon. No, mga kaigsunan. Nagpadayon si Ellen White sa Desire of Ages, page 785. The Savior came forth from the grave by the life that was in Himself. Nabanhaw si Hesus gikan sa lubnganan sa iyang kinabuhi, sa iyang kaugalingon nga kinabuhi. Nagpadayon, din nilang kukutuban mga kaigsunan. Ato lang timanan. Nagpadayon. This book included also clear statements about the personhood of the Holy Spirit. Ang Desire of Ages ngayong gisulat, 1898 mga kaigsunan. Giklaro na gyud nga balang espiritu literal nga persona mga kaigsunan. Sa Desire of Ages 671, nagyon si Ellen White, sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. Nanay, son, iyan nang gipaluag ang paglantaw nga ang balang espiritu is the third person of the Godhead. It is not an omnipresent influence of the Father. It is not an omnipresent influence of the Son. But the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Ako tapuson din sa sumada mga kaigsuunan ni Jerimon. Matod ni Jerimon, her writings about Godhead show a clear progression, not primarily anti to pro-proterianism, but from relative ambiguity to greater specificity. Some of her statements, early statements, are capable of various interpretations, but in her later statements, 1898, 1906, are explicit of the point of being dogmatic. Ingon ni Jerimon, nga ang sinulat ni Ellen White, may tungod sa Godhead, may tungod sa pagka-Diyos. Atong makita is in progression, wala mabigla. Inanay. Ug ang iyang sinulat, wala siya magsulat nga gibatok ang anti-Trinitarianism. Or, ang iyang sinulat, wala nga ni uyon siya sa Trinitarianism. Apan ang iyang pagsulat, akong gidalanan og pula. But, from relative ambiguity to greater specificity. Kalisod ba yun? Ano yung pagka-English? Okay. Subuot ipasabot, igsoon. Ang sinulat nila ito, walay gibangga. Wala. Apan, ang iyang pagsulat mo, gikan sa muragwa kay klaro. Relative ambiguity. Murag, di kayo maklaro ang bargwanan sa atong iglesia. O iyan ang gisulat. Ngadto na gyud sa very specific mga kaigsunan. Kaya ang iyang sinulat, ang iyang sinulat, mga kaigsunan, ni adtong panahuna, sa 1898 pagun sa 1906, what I'm trying to say is, some of her early statements, ang iyang sayo ng mga sinulat, are capable of various interpretations. Dili pagyud kaayo specific. Pwede pa debatihan. Apan pag-abot sa 1898, paingon sa 1906, ang iyang sinulat are explicit to the point of being dogmatic. Gikan sa 1898, paingon sa 1906,
ang sinulat mga kaigsunan ni Ellen G. White. Klaro na yun ang baruganan mga kaigsunan. Okay? So, dinhi mga kaigsunan ako ng tapuson tungod kay akong nakaplagan. Di ni mahuman og 1 hour. So, ako na lang putlon mga kaigsunan. Timan ang talang ni na dinhi ko naghunong nga ang sinulat ni Ellen White dili nakigbangga ni atong dimutuog Trinity. Ang iyang sinulat wapod nga inuna to mooy nagpadako sa pagtulunan sa Trinity. Kung dili ang iyang sinulat mao gikan sa medyo di kay klaro painong gyud sa pagka-specific na gyud ang iyang sinulat. Kay kaniadto sa sayo nga panahon sa iyang ministry, ang iyang sinulat mahitungod sa pagka-Dios dili kayo klaro, pwede pa madebatihan. Apan gikan sa 1898 paingon sa 1906 specific na gyud ang iyang sinulat. Sa sunod nga gayon, muadto na kita sinulat ni Ellen White sa mga specific nga iyang pagkasulat mahitungod sa balaang espiritu nga persona mga kaigsunan. Magampo kita alang sa pagtapos. O Diyos, dili gayud matugkad ang imong misteryo. Bisan pahangtod sa kanturan, walay pangisip sa tao nga makatugkad. Kayo sa Diyos, nga bisan ikaw nagpadayag, apan adunay imong bahin nga kinayahan nga dili namo masabot. Ug ang usa nga dili namo masabtan mao ang nature sa imong persona. Apan tugoti lang kami nga kutob lang sa among maabot sa tawhanon nga kaalam aron kami makapalamdag sa uban labi na sa mga nalimbungan nga among mga kaubanan sa iglesia na mibiya na sila ni ini nga iglesia ug mibalhin ngadto tungod kay nagtuo sila nga kini nga pagtulunan sa tulo ka persona usa ka inusab sa bagong mga leaders sa atong iglesia. Tabangi kami sa pagpasabot na dili kini maong tinuod. Salamat o Diyos kaya ako nagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.